Dante, anong partikular na mga issue pa ba sa PhilHealth Fund Transfer ang tatalakayin sa oral arguments mamaya? Magandang tanghali, Ella. Walang ibinigay ang korte kung anong partikular na mga issue ang tatalakayin. Pero ang inaasahan natin, Ella, na isasalang dito sa interpellation ng mga maestrado ng Korte Suprema ay itong mga panig naman ng mga petitioner, gayon din yung kanilang mga abogado dahil noong naunang mga oral argument ay isinalang sa pagtatanong ng mga maestrado ang mga respondent sa kaso. Itutuloy mamayang alas 2 ng hapon ng Supreme Court dito sa Baguio City ang pagtalakay sa mga petisyon na kumukwestiyon sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa National Treasury. Kanina, Ella, ay pinayagan tayong masilip yung session hall kung saan gagawin ang oral arguments. Hindi na kasi pwede mamaya ang media sapagkat maliit lamang ang lugar. Ito na ang ikaapat na oral arguments o pagtalakay sa mga petisyon. Kabilang sa mga petitioner na nakita natin na kaninang dumating ay si dating Congressman Carlos Zarate. Ang Office of the Solicitor General naman ang siyang mangunguna pa rin sa pagtatanggol sa panig ng gobyerno o mga respondent. Sa mga nakaraang pagdinig, iginiit ng mga petitioner na labag sa saligang batas ang paglipat ng pondo ng PhilHealth. Walaan nilang batas na pwedeng ipasa upang ilipat ang isang appropriation. Tiniyak naman ni Solicitor General Minardo Guevara na walang masamang nasa likod ng paglipat ng pondo. Nanindigan naman ang PhilHealth na mas malaki umano ang kanilang revenue kaysa kanilang expenditures o gastos. Pero sabi ni Justice Lazaro Javier, batay sa financial statement ng PhilHealth na isinumite sa Commission on Audit o COA, lumalabas na bankrupt ito. Sinabi rin ng isa pang maestrado na dapat i-overhaul na ang PhilHealth Board at isoli ang perang nailipat na sa National Treasury. Samantala, Ella, bago ang pagpapatuloy nga ng oral arguments mamaya, nagtungo sa harap ng Korte Suprema dito sa Baguio City ang ilang kasapi ng Health Alliance for Democracy, health workers at Bayan Muna. Ipinanawagan nila sa hukuman na tapusin na maglabas na kaagad ng desisyon sa kaso. Paliwanag ng mga ito, labag sa konstitusyon ang ginawang paglipat sa pondo. Ginawaan niya itong bagong pork barrel kung saan ginamit sa hindi naman tamang paggamitan. May ginastos nila dito para sa bridge project na mayroon namang pondo mula sa foreign bank. Mayroon din daw ginastos dito para sa peace process. Marami na po silang nakitang mga argumento, maraming datos na na-present at napakalinaw naman po sa mga datos na hindi mandato ng PhilHealth na pondohan ang mga nasa unprogram projects na hindi naman po health. Ang 60 billion pesos naman na nailipat na sa National Treasury ay gusto ng mga ito na ibalik sa PhilHealth. Dapat ang mga may pakana ng pag-transfer nitong 89.9 billion ay may pananagutan at mapanagot sila. Ella, sa paniniwala nga ng mga petitioner at gayon din ng ilang mga grupo na ating nakausap kanina na sapat na ang narinig ng Korte Suprema na mga argumentong naipresenta sa kanila upang sila ay maglabas na ng desisyon. At inaasahan nga nilang tapusin na ng Korte ang oral arguments kung hindi bukas ay sa araw ng Biyernes. Yan ang ating update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.